Nasa season 39, week 5 na po tayo ng ating daily devotion. Magandang araw po sa lahat. At nais ko po munang magpasalamat at sa Panginoon at sa mga nanalangin sa sa successful operation ng aking mother. Nandito na po siya sa bahay at patuloy nga na nagre-recover. Although hindi pa po siya 100% na nakaka-recover, nihiling ko po rin po na patuloy po natin siyang panalangin. At bago po ang lahat, bago po natin pisahan, tayo po na manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Panginoon. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, Lord God. Naway, Panginoon, Lord, mangusap ka, Panginoon, Lord God, sa mga makakapanood nito, Panginoon, Lord. Tago niyo po ako sa inyong likulan, Lord, at gawin niyo po akong ilaw at asin, Panginoon, Lord God, sa mga nakakapanood, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, at naway, Panginoon, Lord, maisa puso po, Lord God, lalo na po maisagawa, Panginoon, ng mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, naway nasa maayos po ng kalagayan ng aking mga kapatid, Panginoon. Salamat po, at po ang dalangin, Jesus pray, Panginoon. Amen. Ayun po, basahin po natin yung samahan niyo po ako at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas 15 verse 11 to 13 at tumalon po tayo sa chapter 15 verses 20 to 23. Sige po, basahin po natin. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilulustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat ng kanyang ari-arian. At talon po tayo sa 20. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinakamatamang guya at tayo magdiriwang. Ayun po. Ang napili ko pong character is si Prodigal Son. Ano po siya, character po siya sa base sa parable po. Yun po, although sa nabasa po natin sa verses 11-13, naging ganit po siya. Kinuha na po niya yung kanyang mamanahin. Binaldas niya po ito at ginamit niya po sa bisyo, sa mga masamang, namuhay siya ng makasalanan. Namuhay po siya ng kasalanan hanggang sa naubos ang kanyang minana. Pero po ang nais ko pong i-share sa inyo is yung magandang karakter niya po, na meron siyang humility. Isa po sa pinakamahirap na gawin ng isang tao is humingi ng tawad sa kapwa niya o sa Panginoon. Napakahirap po. May mga tao na napakahirap po talagang umamin sa kasalanan or humingi ng tawad sa nagawa nila ng kasalanan. Bakit po ba mahirap ang paghingi ng kasalanan? Because of our pride. Isa po yun, sabi nga po, mahirap po humingi ng tawad sa kapwa. Because of
ating pride. Marami pong mga tao ang mapupunta sa impyerno because of pride. Hirap na humingi ng kapatawaran, hirap na manumbalik sa Panginoon. Meron akong mga kapatiran ng mga Christian backslider na mga nakausap. Hinihikayat ko sila na manumbalik sa Panginoon. Madalas na sinasabi nila, ayusin ko muna ang aking sarili bago ako bumalik sa Panginoon. That is right. Alam po natin na hindi kayang ayusin ng tao ang kanyang sarili kung wala ang Panginoon. Tanging ang Panginoon lang ang kaya magbago ng tao. Kaya sabi ko, napaka hirap po kasi ng ganun. Kasi po, dahil doon, dahil sa pride, marami po ang mapupunta sa impyerno. Dahil napakahirap humingi ng tawad, napakahirap manumbalik sa Panginoon bakit po hindi sila makabalik sa Panginoon? Because of sin. Patuloy na ayaw nilang bitawan yung kasalanan na ginagawa nila. And then, itong humility o paghingi ng tawad, hindi po madali ang ginawa ng prodigal son. Kailangan niya pong magpakumbaba, humingi ng tawad sa kanyang ama, sa mga nagawa niyang kasalanan. Pero isa pong napakaganda po rito, ano po ba ginawa nung kanyang ama? Di ba po, pagkakita sa kanya is niyakap at binihisan at pinaghanda pa dahil sa pagbabalik niya. Ayun lang naman ang requirement sa Panginoon sa atin. Hindi na kailangan natin kung ano-ano pang gagawin natin. Kundi kailangan lang natin is magkaroon ng humility. Humingi tayo ng tawad sa ating Diyos Ama. Na katulad ng sa parabola, nung ama, nung hari, sabi, binihisan. Di ba po? Sinuotan. Binigyan ng singsing. Pinaghanda, pinakain, na parang wala siyang ginawang kasalanan. And tatandaan po natin, humility, isa lang po yung nais kong iparating sa bawat isa, yung kagandahang attitude na kahit naging makasalanan ang prodigal son. Lahat naman tayo nagkasala wala namang mabuti. Di ba po? Ang kailangan lang po natin is magpakumbaba sa Panginoon. Manumbalik sa Panginoon. Sabi ko nga, katulad ng mga sinasabi ko sa mga backsliders, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kung wala ka patawaran. Kung lalayo ka, manumbalik ka na. Huwag ka nang magdalawang isip. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo kung wala ang Panginoon. Kaya, mahirap man, mahirap man humingi ng tawad sa kapwa, lalo-lalo na sa Diyos. Pero kung meron tayong humility, yung pride natin, palitan natin ng humility. Sabi ko nga, maraming mapupuntang sa impyerno dahil sa pride. Pero kung meron tayong puso mapakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon, na katulad ng ginawa ng prodigal son, wala siyang ginawa. Diba? Kundi lang humingi ng tawad, lumapit sa Panginoon, lumapit sa kanyang ama. At agad na niyakap siya ng kanyang ama at pinatawad. Ayun lang po ang nais ko kong i-share. Humility. Kung nakagawa man tayo ng kasalanan sa kapwa natin, sa Diyos at sa Diyos, humingi tayo ng tawad na mayroong pakumbabaan na katulad ng ginawa ng prodigal son. Although sabi nga, nagkasala siya, kung ano-ano ginawa, nagbibaliw,
uh, nagbisyo, lahat tayo is nagkasala. Ang kailangan lang natin is lumapit at humingi ng tawad at magkaroon tayo ng humility o pakumbaba ang puso na humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. At tayo patatawarin ng ating Diyos Ama. Yun lang po. Salamat po at tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Panginoon, Lord. Totoo, Panginoon, Lord God, salamat sa mga oras, salamat sa paggamit mo sa akin, Panginoon, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. At Lord God, patuloy nga po, Panginoon, Lord, na God, na gabayan, Panginoon, Lord, ang mga nakikinig sa video na ito, Lord God. At kayo po ang siyang gumabay, Panginoon, Lord God. At naway, Panginoon, Lord God, magkaroon po kami ng humility sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Totoo nga pong Panginoon, wala pong mabuti. Totoo kayo lang po ang siyang mabuti, Panginoon. Lahat po kami ay may makasalanan, Panginoon, Lord God. Lord God, at patuloy niyo po kaming patawarin, Panginoon, kung kami man nagkasala, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God. Ikaw siya mapapurihan, ikaw ang siya matakila, Panginoon, ikaw siya maluwati. Ito po ang aming samad dalangin. Jesus pray, Panginoon. Amen.